Welcome back to a series so filthy, even Filthy Frank subscribed in today's video mga kaunggoy. Alrighty, so pag-uusapan natin ang fallout ng pinost nito ni Sandy Nicole Magsino. So naalala nyo po, siya po si yung nag-post ng basically broke boys don't deserve no pussy mga kaunggoy or whatever the fuck she wants to say, alright? And ang sinabi ko sa first part ko, sa original video ko mga kaunggoy, ay medyo agree sa statement niyang yan. Medyo tama naman siya. Like, kung hindi mo kaya to be in a relationship and whatnot, then don't be in a relationship kung wala kang pera mga kaunggoy. Or actually mamaya na natin pag-usapan yung mga yan. Let's dive deeper into this shit mga kaunggoy. And mamaya pag-uusapan natin yung deep dive sa mga fallout, yung aftermath ng mga pangyayari sa issue na to mga kaunggoy. Alright? So without further ado, let's begin! Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire, and today, pag-uusapan natin. Today is the day kung saan atin na pag-uusapan ang mga pangyayari, ang aftermath ng Broke Boys Don't Deserve No Pussy issue mga kaunggoy. Nag-viral at nag-trending po itong pinost ni Sandy Nicole Magsino mga kaunggoy, alright? And there's medyo may point naman siya sa pinagsasabi niya dito. Medyo, not totally, medyo may point po siya dito mga kaunggoy. And a couple of content creators actually responded to what she said or what she has to say. Itong viral clip na ito mga kaunggoy, alright? Maraming nag-comment, maraming pinag-usapan po itong broke boys don't deserve no pussy mga kaunggoy, and a lot of content creators actually destroyed this opinion of hers or this viral clip of her mga kaunggoy, right? Ang daming nag-debunk at ang daming nag-rebat po dito, tulad nila Nico David, nila sina Ato mga kaunggoy, and shoutout kay Nico David at kay Ato. Meron po silang mga rebat na sobrang tindi at sobrang lakas na ayun nga mga kaunggoy, and I fully support those mga kaunggoy, right? 101% mga kaunggoy, okay? So marami pang nag-chime in, maraming nag-reply or maraming sumagot mga kaunggoy sa viral clip na ito. Maraming nag-respond dito up until now mga kaunggoy. So titingnan po natin. Ito 13 hours ago from Soy Sadaw mga kaunggoy. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yung Soy Sadaw mga kaunggoy. Alright? So, sabi, women, broke boys don't deserve kiffy or pussy mga kaunggoy. Actually, tawagin na lang po natin kiffy mga kaunggoy. So, sa tingin ko, mas safe ata tawagin ang word or sabihin yung word na kiffy mga kaunggoy. I'm not sure. I don't know. I'm not sure. Probably, maybe. I don't know. Women, broke boys don't deserve kiffy. Ito, open and close parenthesis. Ginawang object yung sarili na may presyo. Oh, shit, mga kaunggoy. Actually, tama naman eh. Magandang reply to, magandang rebat to, mga kaunggoy. Tama naman yung sinabi, ginawang object yung sarili na may presyo. Totoo, mga kaunggoy. Kasi, alam mo, when you think about it, yung sinabi nila, broke boys don't deserve pussy. So, in a way, not directly, parang ino-objectify nyo na yung sarili nyo. Binibigyan nyo na ng presyo yung sarili nyo. That, in a way, is actually objectifying yourself, sa totoo lang, mga kaunggoy. And how ironic na sinabi niya na objectify and subjectify us mga kaunggoy, and pinost niya to. So, ironic, no? Dito pa lang, sa response na to, actually, first line pa lang dito sa pinost ni Soy Sadaw, she's cooked. She's absolutely cooked, mga kaunggoy. And yung
yung opinion na broke boys don't deserve blah blah blah, like, it's cooked. Narebat na. Although, ako na I'm in the middle with this shit, although mas nag-agree ako sa mga sinabi ni Soy Sadao at nila Ato at nila Nico David. Nag-agree ako sa kanila, and a couple of other people, no? Nag-agree ako sa kanila, pero medyo may sense din naman yung sinabi ni Sandy Magsino, mga kaunggoy, no? In fairness, may sense din naman yung phrase na broke boys don't deserve Kifi, mga kaunggoy. Kasi nga, don't go into a relationship kung wala kang resources, kung wala kang may offer. Which is tama lang naman, no? In a way, parang tama lang naman. At saka, opinion ng mga babae yun eh. Like, kung yun yung standards nila, ayaw nila ng broke boys, I think that's fair. Kasi tayo may standards din tayo. Tayong mga lalaki may standards din tayo eh. Ayaw natin ng overused na kifi, mga kaunggoy, which is tama lang naman. Ayaw natin ng overused, ayaw natin ng second hand. Syempre, gusto natin yung pure na malinis, mga kaunggoy. Ayaw natin ng filthy, mga kaunggoy, no? So, tama lang naman. Quits naman, mga kaunggoy. Pero gusto ko lang tingnan yung aftermath ng issue na ito kasi ang sarap gatasan po nito. And ang sarap panggatas ng mga issue, mga kaunggoy, kasi may kita po dito. Okay, so broke boys don't deserve Kifi, ginawang object yung sarili na may presyo. Men, I need to grind to get more money so I can get all the women I like. Women! Oh God, that's misogynistic views. You objectifying women, that's not preference. Evil. Gabe, help us please. Actually, totoo to. Totoo to. Parang, alam mo yun, may mga nagsasabi, actually, parang may mga lalaki nagsasabi na, gusto ko yumaman para, alam mo yun, para I can get all the women I like. No? Gusto ko yumaman, gusto ko maging bilyonaryo para lahat ng babae kaya kong kunin, mga kaunggoy. Tapos sasabihin din ng mga babae, oh, you're objectifying us. Sa tingin mo ba, pera-pera lang kami? Hindi kami mukhang pera, hindi kami gold digger. Like, what the fuck, man? Double standards. Ano? Akala ko ba ayaw nyo ng broke boys? Tapos, pag nakakakita kayo ng post ng mga lalaki na nagsasabi na magpapayaman ako para makakuha ako ng mga chika bebs, mga girls, mga kaunggoy. Oh, you're objectifying us, ha? Akala ko ba ayaw nyo ng broke boys? Akala ko ba ayaw nyo ng broke boys? What the fuck, man? Ano ba talaga? May mga babae talaga na ganyan ang mindset. Ginawang standard yung nakikita sa SOCMED social media. Kaya sa mga kapwa ko lalaki dyan, huwag kayo maghabol dun sa babaeng yung mindset is ganyan. Piliin nyo yung kahit hindi kagandahan, mabait naman yung kalooban, which is true. At kaya kang samahan sa mga laban mo sa buhay na nagtitiwala sa'yo na kaya mo sarap sa pakiramdam makatagpo ng ganyan. Which is, actually tama po ito. Ito yung magandang mindset talaga. Hindi ko nilalahat yung mga babae, pero marami din kasing mga babae na, yun nga, na yung way of thinking nila is nakuha nila sa social media. Oh, babae ako, I deserve this, that, blah, 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 princess treatment, queen treatment, yes, queen, slay queen. Alam mo yung mga ganong klaseng babae, mga kaunggoy. Tapos, when you really delve deep into those kinds of people, wala naman silang may offer sa'yo. Feeling nila sila yung price. Feeling nila sila yung pinakamahalaga, mga kaunggoy. No? And kung sino pa yung mga ganon, okay? Kung sino pa yung mga may ganong mindset, sila yung parang suplada, sila yung parang matataray, mga kaunggoy, no? Like, and medyo fucked up yung ano nila. Medyo fucked up yung opinions nila. And sila madalas yung mga, oh, my body, my rules. My body, my rules, mga kaunggoy. Tapos pataas yung body count, mga kaunggoy. Which is very shit, no? Kaya yung mga babae, eto sasabihin ko po to sa inyo. Yung mga babae na yung mindset nila is based on what they are seeing on social media, medyo delikado po yung mga babae na yun. Syempre, piliin natin yung mga babae na hindi nakasalalay
yung opinion nila sa mga nakikita nila sa social media, alright? Yung mga social media girls, no, like, delikado po sila, alright? They are not wife material, mga kaunggoy, alright? I'm just saying, based on experience, delikado po yung mga, sisirain nila utak nyo, mga kaunggoy. Sa totoo lang, sisirain nila utak nyo. So, yun nga, tama po yung sinabi nitong nag-comment. Piliin natin yung mga, yun nga, yung mabait yung kalooban, and yun nga, in sickness and in health, yung kaya kang samahan sa mga laban mo sa buhay, mga kaunggoy, no? Yun nga, so, yun yung mga piliin natin. Kasi, meron pa naman, although pa-extinct na sila at konti na lang sila, yung mga ganong klaseng babae, yung mga old school na babae na may old school na mindset, mga kaunggoy. Ngayon kasi yung mga babae ngayon, yung modern women ngayon, tapos yung modern mindset nila, medyo bullshit na eh. Actually, hindi medyo eh. Bullshit na talaga. So, medyo nakakatakot na yung mga modern women ngayon kasi hindi mo alam kung sino sa kanila yung sisira sa'yo at sisirain ka, mga kaunggoy. Alright? At nakakasira ng ulo. Successful boys don't deserve broken Kiffy as well! Real talk. Actually, ito, gusto ko lang sabihin. Yung mga babae ngayon, gusto nila ng bilyonaryo, milyonaryo, mayaman. Oh, gusto ko ng seaman, gusto ko ng mayaman na lalaki, ganun. Gusto ko ng sugar daddy, mga kaunggoy. Alright? Pero here's the thing. Yung mga ganong klaseng, yung mga successful na lalaki talaga, alright? Wala na silang time at hindi na sila naghahanap eh. Real talk yun eh. Hindi na sila naghahanap ng mga, syempre, ang hahanapin na nilang babae, yung quality na. Hindi sila nagsesettle sa mga used or sa mga napagdaanan na eh, no? Yung mga pre-loved items na eh. Syempre, gusto nila yung quality na eh. Yung, hindi sila nagsisettle sa less. They are not, yung successful boys, they are not settling for less, mga kaunggoy. So, I'm just saying, no? I'm just saying, Kiffy na may price tag, not an object, nice! Yun nga eh! It's actually counterintuitive. 'Di ba? Hindi ko gusto yung broke boys, you know, gusto ko mayaman. So, you're basically putting a price on yourself. Eagles talaga sa EA na may TikToks. Tama to. Tama po talaga ito, putang ina. Yung mga babae na may Wattpad standards, actually, yung mga babae na may Wattpad standards, actually, that's a different kind of story. So, yun nga, yung mga babae na may TikTok standards, mga kaunggoy. So, medyo... so, he said that when a man got a lot of money, Kiffy will automatically be with him, mga kaunggoy. Yeah, totoo yun. Pero, yun nga. Pero here's the thing. Pag marami na kayong pera, actually, it's a double-edged sword. If you have a lot of money, lalo na kung marami kang pera, medyo delikado at nakakatakot, alright? Kasi hindi natin alam kung yung babae na lumalapit sa'yo ay gusto ka para sa pera lang or dahil mahal ka talaga niya. So, actually ngayon, hindi sa pagmamayabang pero medyo may pera na ako ngayon eh. Alright? I've got money as of this moment, and I'm actually living comfortable as of this moment right now, right? I get to buy the things that I want to buy. Pero here's the thing, medyo nakakatakot na rin eh, kasi hindi natin alam kung sino yung mga babae na lumalapit lang para sa pera eh. Alright? Hindi na natin alam eh. Hindi na natin alam kung ginagamit lang ba tayo or what or mahal ba talaga tayo or ginagamit lang tayo para sa resources, tapos once na na-deplete na tayo, iiwanan din tayo. So nakakatakot to, mga kaunggoy. Nakakatakot. Alam nyo, mga kaunggoy, sobrang busy natin sa araw-araw natin na dami natin pinagkagawa, trabaho, iba't iba pang mga bagay. So, syempre, napapagod din tayo. Kailangan natin magising. Paano ba natin gigisingin ang sarili natin? Syempre, kape. Kapeng barako. So, from the word barako, alam mo talagang malakas na kape po ito, mga kaunggoy. No?
Ito po ay ground coffee blend, kapeng Barako. Oh, galing Batangas po ito mga kaunggoy. So, Batangas na kape. Nakalagay mga kaunggoy. No? Galing po ito sa mga Lush Coffee Farms of Batangas. Pure coffee beans po ito. Nakikita nyo naman. Close up po yan mga kaunggoy. Close up. Oo, siguradong gising na gising kayo dito mga kaunggoy. At saka maganda po dito, one of the key characteristics of this Barako blend is lower acidity, making it a great choice for those with sensitive stomachs. Pwede to sa akin mga kaunggoy, acidic ako no? So maganda to para sa akin. Gising ka na, hindi pa masakit sa tiyan mo. Masarap na masarap po itong kape na to. Kaya nakailang ulit ba naman ako So ano pa hinihintay nyo? Link down below. Bilhin nyo na. Ito, another post. Ito, nakita ko rin to sa social media, mga kaunggoy, sa Facebook. 14 hours ago, broke boys don't deserve pussy. Kapag 20s to 30s ka na, lalaki, sobrang crucial kasi nito. Kasi dito ka bubuo talaga ng pundasyon para sa future. Kadalasan pa nga itong age na to, magdidikta talaga ng future mo kung palag-palag ba talaga sa buhay. Kapag broke ka talaga, di mo talaga deserve ng pussy na yan, sabi nga nila. Actually, medyo tama naman, okay? Ikaw lang mahihirapan kapag broke ka tapos habol ka pa din ng habol ng babae. Actually, ito, like real talk, wag po tayo maghabol ng babae. Never chase women, mga kaunggoy. Alam nyo kung ano pwede nyo gawin? Be successful. Habulin nyo yung pera. Pera ang habulin nyo, wag babae. Magfo-follow na lang yan eh. Once na marami na kayong pera, magfo-follow na lang bigla ang babae. Magugulat na lang kayo. Trust me, I know. At I know this from experience. Once na may pera ka na, lalapit na lang yung mga babae. Real talk yan mga kaunggoy. Alright? I know this from experience. Totoo yun at yun ang realidad. Tama. Mahirapan ka talaga, lalo na kapag broke ka. Totoo yun. Kaya swerte nga yung ilan na lalaki na sasamahan ka talaga sa 0 days papuntang paldo days. Pero sobrang rare nun, which is very real. Actually, extinct na eh. Yung mga babae na sasamahan ka sa 0 days mo, na yung mga babae na sasamahan ka pag walang-wala ka, yung mga babae na lalapitan ka nung wala ka pa or hindi ka pa successful or parang mamahalin ka kung sino ka talaga at hindi dahil sa resources or sa mga kayang i-offer mo mga kaunggoy. So rare na, actually hindi rare extinct na yun. Wala nang ganun. Pera-pera na ngayon. Real talk po yun. Dalawa lang naman yung broke boys na yan eh. Yung broke boys na broke mindset, walang direksyon, walang ginagawang paraan para sa buhay. Gusto lang mag-enjoy, habol-habol ng ebo, YOLO daw eh. Yun nga, ang daming, yung mga batugan, yung mga tamad, ang daming ganyan mga kaunggoy, no? So, yun, that's another version of broke boys. At yung broke boy na alam ang responsibilities, broke sa ngayon pero maayos na mindset. Broke dahil may kailangan na responsibilities, may binubuong pangarap. Yun nga, meron kasing mga broke boys na broke sila dahil alam yun, ang dami nilang ginastos para sa investments. Ang dami, tinutulungan nila yung pamilya, tinutulungan nila yung kapatid nila, yung mga tao sa paligid nila, or nagfo-form sila ng sarili nilang empire. Na may mga investments sila na medyo mabagal ang ROI or return of investment sa mga hindi po nakakaalam, okay? So yun yung mga, may mga broke boys na ganon. Broke sila dahil ang dami nilang ginagastos. Hindi naman sila broke talaga kasi may pera naman sila. Yun nga lang, nababawasan at nauubos kasi ang dami nilang gastos, ang dami nilang responsibility. Alright? Kapag broke boy ka, ito yung 4 na F na gawin mo at panindigan mo. Faith sa itaas. Tama po yan. Take this to heart. Alright? Have faith in God, have faith in Jesus, and ayun nga, so sa tama po ito. Kapag ginagawan mo ng paraan at may faith ka sa taas, sasang-ayon at sasang-ayon din yan sa'yo. Di ka papabayaan yan. Subok na yang nasa taas, which is actually totoo po ito, and I wanna delve deeper into this in a separate video, yung about sa faith sa itaas, kasi it actually works. Totoo po ito.
Ito maganda po ito, favorite ko to. Fitness. Kapag di mo alam kung saan magsimula, ayusin mo sarili mo, mag-workout ka. Magpalakas ka. Paswabe ka ng katawan. Sabi nga ni Smart Fit magpasarap ka. Don't stop hanggat di ka pa masarap. Mismo. Actually, ito, based on experience. Pag hindi ka mayaman. Okay, let's say hindi ka mayaman or broke ka, kuno. Wala kang pera masyado. May pera ka, alright? Don't get me wrong, may pera ka. May pera ka pang gym. Alright? So, hindi ka ganun kayaman, pero yung katawan mo masarap at maganda, trust me, lalapit sila sa'yo. Yung mga babae, lalapit sila sa'yo. Real talk yan, based on experience to. Ako na, sinasabi ko po sa inyo, totoo po ito. It works. Ngayon sasabihin nyo, yung mga babae ngayon ayaw nila sa mga magaganda yung katawan. No! Hindi po totoo yan. Meron pa rin mga babae na mahilig sa mga lalaki na magaganda ang katawan. Trust me, maniwala kayo sa akin. Alam ko yan. Proven and tested na po yan. Okay? Maniwala kayo sa akin. Hindi man, like, medyo mabagal nga ang results, mabagal ang results, pero trust me, kung wala kayong pera, idaan nyo sa fitness. Idaan nyo sa fitness. Sinasabi ko sa inyo. Sa totoo lang, kapag maayos tong department na to, madali kang ma-hire o magkapera. Totoo po yan. Ayun o, isa pa yan. Kapag maayos ka sa sarili mo, maganda pangangatawan, mapapadali yung ibang bagay, improve mo yung physical appearance mo. Totoo po yan. Okay? And actually, another topic po ito, mga kaunggoy. Masarap po ito. Gusto ko pag-usapan to in a separate video din. Finance, isipin mo ng mabuti kung saan ka galing na pwedeng pagkaperahan. Yun nga, tama. Or aral ka ng pwedeng pagkakitaan. O kaya naman pasukin mo kung ano-anong pwedeng pagkakitaan. Aralin mo na lang, huwag ka na mag-inarte, broke ka nga. Galawan mo na lang. Yun nga. Okay? Huwag po tayong tatamad-tamad na parang tanga. Ang dami pong mga tamad-tamad dyan. Hindi gumagawa ng paraan. Gusto nila magkapera pero hindi sila gumagawa ng paraan. Ang daming naiinggit sa akin na ang taas daw ng kita ko sa YouTube pero hindi naman nila ginagawa ng paraan. Sinasabi nila naiinggit sila sa akin dahil mataas ang kita ko sa YouTube pero hindi naman nila, hindi naman nila pinag-e-effortan. Diba? Gusto nila mag-vlog, gusto nila kumita sa pag-vlog, pero hindi nila ginagawa ng paraan eh. Sinasabi nila sa akin, gusto nila maging content creator, gusto nila kumita sa YouTube, gusto nila kumita sa content creator, shit. Pero wala naman silang ginagawa para ma-achieve yun. So ano? Nga, kailan ka magsisimula? Diba? Kasi gusto mo magkapera, pero hindi mo ginagawa ng paraan. Number 4, fuck it. Ang sasabihin ng ibang tao. Tama po ito. Galawan mo lang ng galawan, makakaisa ka din. Papanig din yan, huwag kang papaapekto kung ano man sabihin ng ibang tao. Oras na magpa-apekto ka sa mga yan, talo ka agad, sabayan mo lang mga yan. Di nila babayaran ang bills mo, kaya huwag kang papaapekto. Tama po ito. Don't give a fuck attitude talaga. Ako, based on experience, marami po akong hater. Marami pong against sa akin. Marami akong opposition. Maraming nagpo-pull down sa akin, maraming nanghihila sa akin. Okay, maraming nanghihila sa akin. Pero here's the thing. Kung nagpa-apekto ako sa mga taong 'yon, wala. Broke pa rin ako hanggang ngayon. Like, wala akong pera ngayon. Hindi successful yung channel ko ngayon. Walang kinikita channel ko ngayon kung nagpa-apekto ako sa mga taong ganun. Pero ngayon, I'm actually like earning money from YouTube and this is my full-time job now. So kung nagpa-apekto ako sa at nakinig ako sa mga taong mga haters ko, di wala akong mararating. Hindi maganda ang trabaho ko ngayon sa YouTube. So think about that. Fuck what people say or think. Maniwala ka sa sarili mo. Hayaan mo sila na mag-ngaw-ngaw dyan. Diba? Ngaw-ngaw sila ng ngaw-ngaw. Pero hindi nila alam, you are building your empire. You are going to be successful. Okay?
Gusto ko lang ibagi opinion ko, nasa sayo pa din yan. Nasa sayo kung paano mo gagalawan, diskarte mo pa din yan. What's up, Lester Legacy out. Gains be with you. Alam nyo na, let's go. Tama po ito, maganda po itong take this to heart. Actually, gusto ko gawa ng video tong 4 Fs, mga kaunggoy. So, let's delve deeper into this shit in a separate video. And wala lang, magandang topic kasi ito eh. Maganda yung mga sinabi niya, mga kaunggoy mismo. Okay, so ito naman si Doc Adam nag-chime in. He's back in the game. Broke boys don't deserve Kiffy. Magkano ba kasi ang daming lalaking broke pero may dahilan. Tama po yan. Tulad lang din yan ang sinabi yun? Ito, tama din sa sinabi ni Lester Legacy. Tama din yon. Medyo may connection din yan. Ang dami kasing lalaki broke pero may dahilan. Tama po yan. Tama po ito. Alright? Ako dati, broke ako noon kasi may dahilan. Bakit? Broke ako noon kasi ang dami kong investments. Ang dami kong sinugal na bumili ako ng magandang PC, bumili ako ng magandang computer, bumili ako ng mga vlogging gear. Pero kailan ko nakita yung mga return of nakita ko din naman yung return of investments at nakuha ko na yung ROI ko. Okay? So, yung broke shit, maraming broke na lalaki kasi may dahilan. Alright? Ito, sinabi ni Doc Adam, some are broke kasi they're chasing something bigger, which is, yun nga, investments. Sumusugal sila na yun nga na parang hindi yung sugal na sugal alright, if you know what I mean. Sumusugal sila kasi yun nga, investments, nasabi ko na. Some are paying for their family. Some are just starting from zero, which is ako noon. Ito ako noon. This is me a few years ago. Starting from zero. As in walang wala. Pangit yung spawn point. My family is not that rich. Pero ako, I started from zero. Pero ginawan ko ng paraan. And hopefully, lahat ng nanonood na lalaki ngayon, kayo din to, starting from zero, pero ngayon, unti-unti nang umaangat sa buhay. Right? Some are paying for their family. Yun nga, isa pa yun. Ang dami ding mga lalaki na, like, wala silang pera ngayon kasi, tinutulungan nga nila yung family nila eh. It could be na yung family nila may sakit or may senior citizen na or as in walang-wala na talaga, ganun. No? So, hindi porket broke ay broke na dahil kasalanan nila eh. Some are broke kasi yun nga may dahilan. There's a reason. Hindi lahat ng walang pera, walang ambisyon. Totoo po ito. Reality check. Most men in their early 20s to mid 30s are still figuring things out. Kasi hindi naman kami nepo baby eh. Hindi naman kami nabuhay sa nepotismo eh. Hindi naman mayaman yung pamilya namin. Hindi naman kami lahat mayaman yung pamilya namin or politiko ang pamilya namin or hindi naman kami may pamilyang flood control na engineer, ano ba tawag doon? Like contractors. Hindi naman contractor ng flood control yung mga magulang namin eh. 'Di ba? Kaya starting from zero kami. Hindi dahil tamad kundi dahil nasa building phase pa lang. Tama po ito. So bakit mo ina-expect ang lifestyle ng 45 to 50-year-old sa 22 to 30 years old na nagsisimula pa lang or nagbi-build pa lang? Being broke doesn't mean useless. Minsan ibig sabihin lang, nag-i-invest pa sila. Tama yung sinabi ko. Kanina ko pa to sinasabi, oh. Oh. Nag-i-invest pa sila time, effort, and energy. And when that pays off, sila na yung may options. Hindi na sila yung naghahabol at oo, hindi talaga to tungkol sa Kiffy. Mic drop. Doc Adam with the fucking spitting fire 11 hours ago, mga kaunggoy. Solid mga kaunggoy.
Then they should date when they're ready as they're still... So yun, tama po yung sinabi ni Doc Adam, mga kaunggoy. Wala na po tayong sasabihin na iba, sinabi na po ni Doc Adam. Being broke is not permanent. Having a broke mindset is. A broke man may be broke because of what he is building. Protect your hearts, brothers. Don't go for expensive cats. Get someone who sees the future you are building, not the one who shows up when you already have an empire. Yun nga eh. Ang nakakatakot po ngayon, once na na-reach mo na yung level na mayaman ka, mag-ingat-ingat po tayo. Huwag po agad tayo maniwala, okay? Actually, ito, opinion lang. Once na successful ka na at marami ka ng pera, tapos may mga biglang babae na lumapit bigla, huwag po kayong mabulag sa kagandahan nila, or mabango sila, or sexy sila. Huwag po tayo magpakabulag doon, alright? Isipin pa rin natin. No? Mag-ingat pa rin tayo, alright? Don't trust these girls kaagad, mga kaunggoy. And I'm just saying. And halos 30 minutes na naman tong video na to. Napa-rumble na naman ako. Napayap na naman ako, putang ina. Kasi, very, passionate ako sa topic na ito, mga kaunggoy. Alright? Kasi nga, ang daming mga lalaki ngayon na niloloko at naloloko, mga kaunggoy. Ang daming successful na lalaki na ginagamit lang sila ng babae for their own personal gain, na para, alam mo yun, mga successful na babae, mga successful na lalaki na ginagamit lang ng mga babae para lang, dahil lang sa resources nila, mga kaunggoy. And that's actually scary. And that's actually sad. Alright? Yun lang ang masasabi ko. And that's the bottom line because Manong Jaire said so. I gotta head out.